po sa kanilang lahat. Kaya palapakan natin ang Diyos ay sa mapagpalang gabi. Siguro simula sa gabing ito, buwan-buwan na po ulit tayo mag-healing mass. Yan. Siguro sabi ko kay Father, hanggang tulong-tulong tayo sa pagpapagawa ng ating magandang simbahan. Ano? Yan, tatapatan natin ang Iglesia ni Cristo. Masaya po na napakabalik at nagpapasalamat ako sa dasal. Dasal ng isang sambayanan. Ang pagbasa po ngayon, lalo-lalo na yung Ebanghelyo, ay tungkol sa buhay ng mga naunang Kristiyano. Kung ano ba ang buhay naming mga pari at kung paano kami nakikipamukit na inyo. To give you a background of kaunting history o kasaysayan sa naunang 400 taon ng Kristyanismo, ang mga pari ay 3 lamang ang ginagawa. Yan ay magpahayag ng salita ng Diyos, mangaral. Pangalawa, magpagaling. At pangatlo, magpaalis ng masamang espiritu. Noon po, hindi pa ginagawa ng mga pari ang magpagawa ng simbahan. Kaya busy noon ang mga pari sa paghihiling, pagpapalayas ng demonyo, at ang gagaling nilang magpangaral dahil hindi pa sila busy. Kaya kung inaawa kay Father Lando dahil kadami niyang ginagawa. Wala rin noong mga eskwelahan, persecuted ang mga Kristiyano noon. Walang mga ospital. Yan ay pag-aari ng mga pagano. Nagtutulong-tulong. Kaya naman sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita, pagpapagaling ng mga may sakit, diyan po dumami ang nagpabinyag at naging Katoliko. Siguro ngayon ay ginagawa uli ngayon. Lalong-lalo na yung pagpapagaling sa tinatawag natin ngayong healing and rehabilitation ng mga drug addicts. So taas ang kamay ng mga addict dito. Wala? Wala. Mabuti naman at wala. Kung hindi, ipapakulong ko kayo. Tokhang, ano? Tokhang. Oplan Tokhang. Na 2 days ago, nagbigay po ako ng talk. Dahil nag-umpisa po, na-inspired ako ng God na gumawa sa tumulong o tumugon sa pangangailangang ito. Ako po ay nag-talk o nagsalita sa mga sumuko na biktima ng droga. Sa pagsasalita ko sa kanila, hindi ko makalimutan yung istorya ng aking auntie na teacher sa Amerika. Dahil po yung auntie kong teacher, siya po ang bagsakan ng lahat ng estudyante na makukulit, hindi nakikinig, yung mga batang naglalagay ng tamtak sa upuan ng teacher. So yung mga teacher sumusuko, ayaw na, sabi niya, kung ipapadala mo sa akin ang batang yan, hindi na ako magtuturo. Yung aking pong pinsan mabait naman, pinadala ng principal. Sabi niya, Francis, bakala ka na. Sana matulungan mo mga batang ito. Sa tulong ng Panginoon, na patino, iisa lamang ang kanyang ginawa. At ginawa ko rin ito dito sa mga sumuko. Nakakatuwa. Katito pala pong mga nagsasyapo, ang symptoms na sila'y nagsasyapo, malakas ang pintig ng dibdib. So, tingnan nyo nga ang pintig ng katabi ninyo. Pagkaya na yung malakas, ibig sabihin yan, malakas ang pintig at mataas ang blood pressure. Ibig sabihin yan, nagsasyabo, nagdodroga. Nakakatuwang isipin
alipin dahil yun mismo ang ipinagawa ng aking pinsan sa mga estudyante na hindi tumitino. Hawakan ninyo ang inyong dibdib. At pag hinawakan nyo, ito'y tumitibok at naramdaman nyo may tibok. Ibig sabihin yan, may pag-asa. Ibig sabihin yan, mabuti kang tao. So sabi ko sa mga sumuko, mahigit na 100 na yun ngayon, sabi ko, tingnan ninyo ang lakas ng tibok ng dibdib nyo. Sabi niya, oo nga, Father, ano ibig sabihin yun? Sabi ko, ang puso ninyo nagsusumigaw, may pag-asa pa. Ang puso ninyo nagsusumigaw, na paniwalaan mong mabuting tao ka. Alam mo, kapatid, tumulo ang mga luha nila. Mga lalaki itong puro tato at ang mukhay hindi mo alam kung saan titingin. Mga kapatid, ang pagbasa ngayon ay tungkol kay Magdalena na ginawa ni Jesus na tagasunod niya, mga babaeng makasalanan, mga babaeng kung sa lipunan natin ay mababa ang turing, walang pag-asa, pero nung nakita si Jesus, nagbago. So ganyan po tayo mga kapatid, huwag tayong bibigay, may pag-asa ang buhay. Kung kayo man ay may sakit mga kapatid, kayo ay gagaling. Kung kayo naghihirap, hawakan ang puso, tumitibok, may pag-asa. Kung ikaw ay nalulungkot, kung ikaw ay nangihina, kung may nagsabi sa iyo walang kwenta ka, kung may nagagalit sa iyo, hawakan ang dibdib, umipintig, mabuting tao ka. Bakit? Tayo po, mabuting tao, lahat sa tulong ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Yan po ang ating Panginoong Diyos. Lagi ay nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Pagka po tayo nakakarinig ng mga bagay na nakakapanghina ng damdamin, hindi po yan ang Panginoon. Ang Panginoon po, pipilitin tayong itaas. Bago po ako dumating dito, magagaling ko lang po ng Europe, no? May nagbigay sa akin ng bag. Gustong-gusto ko yung bag yun, bag na yun. At yung bag na yun, pinapatawag, binibigyan ko po ngayon, nagpapagawa po ako para bigyan lahat ng mga addict na nagre-rehab. Ang nakasulat doon ay, you have one life, live it well. Wow! Iisa lang ang buhay. Ibuhay, huwag nating sayangin. Huwag nating sayangin ang buhay. Alam nyo, mga kapatid, napakasarap ng buhay. Ito po ay iisa lamang, hiram, bigay ng Diyos. Dahil ito'y hiram, bigay ng Diyos, ibig sabihin, siya ay may plano sa bawat isa sa atin. Kahit saan pa tayo nanggaling, ito pong yung pong mga ginawa ni Jesus noon na siya nang-angaral sa tao. Anong ginawa noon ni Jesus? Pinangaral niya ang mabuting balita. Ano ang mabuting balita? Mabuting balita ng kaligtasan. Mabuting balita ng pagkabuhay na maguli. Balita ng tinatawag ng pagmamahal at kapatawaran. May bago nga pong libro ngayon ang lumabas ay ito. The name of God is mercy. Kung ang Diyos daw may pangalan, ang pangalan niya ay mercy. Sa Tagalog, awa. Ang Diyos ay maawain. Dahil siya'y maawain, mga kapatid, hindi niya tayo papahaan. Hindi tayo pababayaan. Sasabihin naman natin, eh bakit minsan nagkakasakit ako? Ay bakit minsan naghihirap ako? Minsan mga kapatid, dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos, ayaw niya tayong mapapariwara. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos, gusto tayong maligtas, gagawin niya ang lahat, mapalapit lamang tayo sa Kanya. Minsan, ang pagkakasakit
nagiging daan para tayo magkaroon ng panahon para sa Kanya. Minsan ang trahedya, minsan ang problema, nagiging daan upang tayo manalangin lalo sa Kanya. Tama? Yung mga problema niya, ginagamit yan ng Panginoon para tayo ay mag-ukol ng panahon para sa Kanya. At pag nag-ukol naman tayo ng panahon, mga kapatid, anong gagawin natin? Ang Panginoon, hindi tayo pababayaan. May nagtanong sa akin. Ang tanong ay ito, Father Suarez, naubusan ka ba ng pera? O napaisip ako. Kung mag-iisip muna ako, naubusan ba ako ng pera? Iinisip ko mga 5 minutes. Tapos sabi ko, hindi. Maswerte mo naman. Father, bakit ako nauubusan? Trabaho ako ng trabaho. Ganito pa yan mga kapatid. Naniniwala ba kayo na mabuti ang Panginoon? Naniniwala ba kayo na lahat ay galing sa Panginoon? Naniniwala ba kayo na tayo hindi pababayaan ng Panginoon? Naniniwala ba kayo na hindi natin madadala sa langit? Ang lahat na nandito sa lupa ay iwanan natin? Yan, magandang paniniwala yan dahil that is divine teaching, fundamental truth, meaning hindi po mababago yan. Sabi ng Panginoon ay ito, para gantimpalaan kita, kung ikaw ay magbibigay, huwag kang umasa ng kapalit. Hayaan mong ako ang magbigay sa inyo ng gantimpala. Kung nauubos ang inyong resources, kung nauubos ang inyong pera, ibig sabihin yan, hindi yan gantimpala galing sa Panginoon. Yan ay bunga pa lamang ng inyong pagtatrabaho. Dahil pagka ang Panginoon nagbigay, sabi nga, siksik, liklik, at umaapaw pa. Amen? At bibiyayaan tayo ng Diyos, gagantimpalaan tayo ng Diyos dito sa lupa kung karapat-dapat tayong gantimpalaan. Paano tayo gagantimpalaan? Mga kapatid, ito po, bibigay ko na sa iyo ang sekreto ko. Subukan ninyong huwag mag-isip ng masama sa kapwa kahit ano pa ang ginagawa sa inyo. Halimbawa may umutang, hindi nagbayad, huwag niyo pong ipagdasal, mamatay ka na sana. Lalo po yung hindi makakabayad dahil namatay. Pagka sinabi niyo yung hindi nagbabayad, mabangga ka na sana, lalo pong hindi makakabayad. Sinasabi ko po ito dahil, mga kapatid, ang isip natin malaki ang nagagawa. Dapat ito'y nililinis. Sabi ko, nag-misa ako kanina sa isang opisina. Sabi ko, kailangan ang bansa natin, kumbaga may masamang espiritong bumaba na inakap ng mga Pilipino. Tayo naman mga mapaladasal, laging nasa simbahan, pero mainggitin, naiinggit, insecure. Yung pong pagiging inggit, mahilig tayong manira ng kapwa. Yan ang palatandaan niya na chismosa. Yan. Mahilig magsalita ng masama sa kapwa ng nakatalikod. Ngayon, ipagdasal natin yan na mawala. Bakit? Mga kapatid, ang kasalanan, pagka nasa ating katawan at hindi ito inaalis, ito po ay multiply. Kailangan na nga po napakahalaga ng kumpisal. Umpisahan natin mag-umpisa. Let us go to confession and please remove that sin. Para hindi dumami. Symptoms na masama ang ating laman ng puso at isip. Pagtingin mo sa katabi mo na hindi mo kilala, pag ang tingin mo sa kanya maganda agad, ay, bait-bait naman ito.
maramihan tayo sa tao, ano ang ginagawa? Pagtingin sa kapwa, masama na agad ang impresyon. Ang sabi po ni Jesus, si Jesus mismo, sabi ni Jesus kay Saint Faustina in a diary of the Divine Mercy, it is a grave sin if we plant seed of distrust into the hearts of others. Napakalaki raw kasalanan ng tao kapag tayo ay nagsabog ng butil o salita para hindi magtiwala ang ating kapwa sa kanyang kapwa, ang manira. Wow! Hindi pala natutuwa doon ang Panginoon. Napakalaki palang kasalanan noon. Kaya po, mga kapatid, ipagdasal natin sa Diyos na sana parte ito sa masamang espiritu na alisin. Kasi sa pagbasa ngayon, 7 demonyo ang nawala kay Mary Magdalene. Sabihin na natin yun ang 7 capital sin. Madamot, sinungaling, magnanakaw, ano pa? Inggitero, chismosa, tamad. Yung mga tulog ng tulog. Ito palang mga adik, tulog din ang tulog. Nalaman ko, no? O marami pang iba, yan pong mga espiritu yan, 7 demonyo. Sabihin na natin, 7 capital sin, alisin na rin ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ng ang masamang espiritu ay mawala. Bakit? Yun po ang magpapagaling. Ang masamang espiritu nagbibigay ng sakit. Amen? Minsan kaya nasakit ang ulo. Minsan kaya nasakit ang dibdib. May nagsabi sa akin, Father, paano ba magpapatawad? Sabi, may nangungutang pa. Opo, patawarin mo na. Ako may utang. Patawarin ay ayaw may utang. Anyway, minsan ako nag-selfie. Mahilig ako sa selfie. May mga cellphone, hindi marunong mag-selfie. Bigay sa akin, tuturuan kita. Kaya kayo nag-selfie, minsan hindi nag-work. Sabi ko, ano kaya nangyari sa cellphone ko? Hindi na nag-work, baka nasira na. Sabi ng kaibigan ko, hindi nasira yan. Anong nangyari? Puno na yung memory. Okay. Ganun lang pala, puno ang memory. Sabi ko, anong gagawin ko? Kailangan kang mag-delete. Ay di pumunta ako sa camera, nag-delete ako ng memory. Alam mo kung anong delete ko? Ang mga pangit ko dito. Pangit dito. Delete. Oh, delete. Ay, sino kaya ang taong ayaw ko dito? Ito. Delete. Ayaw ko na dito. Galit na ako dito. Mga kapatid, yan. Yung pag-delete ng memory, yun lamang ang makakahil ng memory para madagdagan uli. Ngayon po, this year is a jubilee year of mercy. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataong makapag-create ng panibago at mga bagong tagpo ng buhay, yugto ng buhay. Kaya so, kailangang ma-delete, kalimutan na ang masamang nakaraan. Nakaka-high blood yan. Yun lamang ang magagawa mo para kayo magpatawad at gumaling. Karina, may pinray over ako. Sinabi ko, sige, patawarin mo na lang yung asawa, lakad. Diba? Sinabi ko lang patawarin ang asawa, naglakad na. We need to forgive. Paano naman tayo mapapadaling magpatawad? Paano isipin natin na hindi healthy? To forgive is a healthy gesture. Not to forgive is unhealthy. Pag hindi po tayo nagpatawad, pinaparusahan natin ang sarili natin. At yan po ay dala rin ng masamang espiritu na para tanggalin ngayong araw na ito at tulong ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos.
Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Pasalamatan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa Diyos at dinidig ang ating matagal ng panalangin na makabalik na ang ating kaibigan na si Father Fernando Suarez at sa pamamagitan niya, lalong-lalo na ang mga may sakit. Hindi lamang ang kanilang katawan, pati na ang kanilang isip at kaluluwa ay mapagaling. Kaya salamat sa Diyos, kaya palakpakan natin ang Panginoon. Ang aming usapan ni Father Suarez, dahil hindi na siya busy siya, pero dahil mahal niya ang Kristong Hari at gusto niyang makita na matapos ang Kristong Hari, buwan-buwan ay magkikita na tayo. Kaya palakpakan natin si Father Fernando Suarez. Alam niyo ba, sa tuwing siya ay naghihiling mas, wala siyang iuuwi. Ang iuwi lamang niya ay saging na saba. Kasi yan ang paborito niya. Pero lahat ng mga regalo niyo ay napupunta sa pagpapagawa ng ating simbahan. Kaya salamat sa Diyos. Napansin niyo ba, nung nag-umpisa siyang maghiling mas dito, ay bumibilis-bilis na rin po ang ating mobilization para sa pagpapagawa ng ating simbahan. Kaya noon, nandun tayo nagsisiksikan sa taas, pero ginibanan natin, nandito na tayo sa baba. Mamayang konti ay sasakupin na natin ang Commonwealth. Hindi naman. Kaya uli, maraming salamat sana ang mission at ni Father Fernando ay patuloy na maging instrumento ng ating pagaling bilang komunidad at bilang mga Kristiyano. Uli, maraming salamat at may awa ang Panginoon, papagaling niya tayo ngayong gabi ito. Amen? Ang susunod na natin misa ay October 21, Friday. October 21. May nakalimutan ako, Father. Kasama pala natin ngayon si Santo Padre Pio. Nandiyan ang kanyang reliko. Palakpakan natin si Padre Pio. Galing sa ating kaibigan na si Ryan Barrio at ang kanyang asawa. Yeah, meron po tayong libro. Ito, Jesus Heals You. Ito po ang first book. Ito ay para sa foundation, available sa labas. Kung gusto nyo papirmahan sa akin pagkatapos, pwede. Okay? Bahala na kayo nasa labas sa mga healing oil and healing bracelets. So ipag-pray over ko po kayo lahat at nagpapasalamat ako sa inyong pagdadasal sa akin. Father Lando, thank you. I know you're praying for me dahil sa gitna ng mga pagsubok, hindi madali ang maglingkod sa Diyos. Ako yung pinagdasal niyo, kaya hanggang ngayon, nakatayo, nagpe-pray over, nagmimisa. Kaya salamat po sa inyong mga dasal. Doon ko po napatunayan na powerful ang prayer. Magdasal lamang tayo, walang tatalo sa atin, kahit ang 7 demonyo. Amen? Salamat sa Diyos. Sabihin niyo ang Panginoon, magpalain kayo ng mga Panginoon Diyos ang mga anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, umayo kayong mapayapa. Salamat sa